Good day mga ka-idol, update tayo sa PBA semi-final matchup sa Game 1 nga. Naglaban ang Barangay Ginebra San Miguel kontra sa Meralco Bolt sa score na 90-71. Nanalo nga ang Barangay Ginebra San Miguel at tie na nga po ang series, 2 win and 2 loss, at ang naging best player of the game ay si L.A. Tonierno na kumana ng 7 big points, 4 rebounds at 6 assists para pangunahan ang Barangay Ginebra San Miguel. Apat na player ng Barangay Ginebra ang nasa double figure, si Aguilar 21, Thompson 15, si Stan 15 at Pringle 14. Samantala sa Meralco, tatlong player lang ang nasa double figure, si Banquero 14, Maliksi 14 at Chris Newsome 10. Kaya inaasahan sa Game 5 ng laban ng Meralco at Barangay Ginebra, isang adjustment na naman ang gagawin ng bawat kupunan para makakuha ng ikatatlong panalo. Samantala sa second game naman naglaban ang San Miguel Bermen kontra sa Rain or Shine Elasto Painters sa score na 107-100. Coming from behind win ay nanalo ang San Miguel Bermen at opisyal na nga silang papasok sa finals sa score na 107-100. Ang naging best player of the game ay si Junmar Pajardo na kumana ng 17 big points, 23 rebounds at 6 assists para pangunahan ang San Miguel Bermen. 5 player ng San Miguel ang nasa ball figure, Perez 26, Turliano 20, Cruz 11 at Romeo 10. Samantala 5 rin player ng Rain or Shine ang nasa double figure, Mamuyak 30, Santillan 14, Nocom 14, Asistio 13 at Belga 12. Kaya naman dahil nga na-eliminate na ang Rain or Shine Elasto Painters ay inaasahan sa susunod na konferensya ay puro na hinog ang mga players ng Rain or Shine, kaya inaasahan lalakas na ang Rain or Shine Elasto Painters. Ito update tayo kay Terdy Ravena matapos ang ilang taon pamamalagi nito sa Japanese B-League sa kupunan ng Sun and Neo Phoenix ay nag-expired na nga ang kontrata ni Terdy Ravena. Opo, pinapirma ito ng Sun and Neo Phoenix noong 2020 ng contract at ito ang kauna-unahang Pilipino na naglaro sa Japan. At dahil nga maganda ang naging performance nito noong 2020, noong 2021 ay pumirma ito ng multi-year contract sa Sun and Neo Phoenix dahilan para manatili ito ng ilang pang taon sa Sun and at ngayon nagdesisyon na si Terdy Ravena na papasukin niya na ang free agent market. Ibig sabihin, pwedeng maglaya siyang makapaghanap ng kanyang kupunang paglalaruan sa Japan or kung wala man ay magbabalik na ito ng Pilipinas at posibleng magpa-drop na sa paparating na July PBA Annual Rookie Draft na kung saan ang tagal niya nang hinihintay at target nga ito makuha ng Tropang Giga at i-additional sa lineup ngayon ng Tropang Giga na papalibalitang babalasahin ang kanilang roster. At the age of 27 ay hindi na nga bumabata si Terdy Ravena. Sa height nitong 6'2 ay malaki ang maitutulong nito sa Tropang Giga kung sakasakaling mabibigyan ito ng pagkakataon at makuha ang rights nito ng Tropang Giga. Kaya inaabangan ang mga susunod na moves ng Tropang Giga. Isa pa sa mga posibleng pasukin na ang PBA Annual Rookie Draft sa paparating na July ay itong big man na Filipino-American na tubong Hawaii. Opo, ang pangalan nito ay si CJ Lin na kung saan 2 taon na ngang hinihintay ito ng PBA para magpa-draft. At dahil sa ganda ng kanyang performance noong nasa high school days nito ay maraming kupunan ang gusto rin makuha ito sa iba't ibang bansa. Ang nasabing player na si CJ Lin ay merong height na 6'10". At the age of 28 years old ay posibleng pasukin na ni CJ Lin ang PBA at huling nakapaglaro ito sa Southern Eastern Community College sa California. Kaya inaasahan sa height nitong 16, isa sa mga posibleng kumuha na kupunan kay CJ Lin ay ang Rain or Shine Elasto Painters na badly needed ngayon ng isang big man na stopper para kay Junmar Pajardo. Ang nakuha nga sa nakaraan PBA Annual Rookie Draft ng Rain or Shine ay 2 big man pero si Kit Dato lang
ang kanilang napapakinabangan dahil si Luis Villegas ay meron pang injury, kaya inaasahan na kukuha pa si Coach Yeng Yao ng isang big man na posibleng maging triple team combination na big man ng rain or shine. Samantala, isa pa sa mga posibleng magdeklara sa paparating na PBA annual draft ay ang big man ng De La Salle University na si Michael Phillips or Mike Phillips. Sa height, ang height nito ay 6'8", isa high flyer na big man at banger. At the age of 21 ay malaki ang may tutulong nito sa isang kupunan na posible siyang kunin. At dahil sa ganda ng kanyang performance noong nakaraan UAAP season ay posible isa itong first rounder. Nag-a-average ito sa UAAP ng 15 points per game, 10 rebounds para pangunahan ang De La Salle University. At hopefully daw, ang kukuha dito ay ang Northport Batang Pier na badly needed din ng isang big man para itandem at isabay kay Seb Lucero at William Navarro na mga batang big man ng Northport Batang Pier. Kaya inaasahan na ang PBA annual draft ngayong July ay bigating lineup at hopefully ito ang pinakamalakas na lineup sa kasaysayan ng PBA. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Adrian Dulay, Ariel Guevara, Gideon Lastra, Felix Perez, Lino Procto at si Mr. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipollow, pakishare, ganun din po sa YouTube channel ko at sa TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.